Ito mga karebe yung pinalit ko sa lumang remote ni Toyota Revo. Ayan. Try natin. Lock, unlock. Lock, unlock. Ayan siya. So ayan mga karebo, dalawa yung remote na yan na pinalit ko sa lumang remote central lock or unlock ni Toyota Revo. No, kaya rin ako nagpalit kasi nung binili ko tong Toyota Revo ko, yung remote niya is talagang may sira na talaga. Then minsan talaga nagloloko. So tong remote na to na pinalit ko, almost 3 years na to na gamit ko. Wala naman ako naging problema. Okay? Saka nabili ko lang to sa online, mura lang. No, kung sira na talaga o nagloloko na yung remote ng Toyota Revo nyo, mas maganda bili lang ka ng module. Mura lang naman, kung saan na maipagawa nyo, mas mahal pa. Okay? Mas maganda pa, di ba? So ayan, tips lang naman. Kung gusto niyo ganito, tatry kong hanapin yung link kasi almost 3 years ko na itong nabili. Hindi ko alam kung meron pa to sa ganitong klase. Palagi ko meron pa naman siguro na nagbebenta nito. So marami namang klase ng keyless entry na remote na pwede nating ipalit sa Toyota Revo. At isa pa, ako na mismo nag-wiring nito ng keyless entry na remote. No, ako na mismo nagkabit kasi may background naman ako sa wiring at marunong naman ako sa wiring, kaya walang naging problema sa akin sa pagkakabit ng bagong keyless entry remote na pinalit ko. Okay? So pakita ko rin sa inyo, Ayan. Meron din akong kinabit na na keyless push button. Magkabukod dyan mga paps. Ibang module nito, saka ibang module nito. Pero meron din naman na nabibili na magkasama na sila. Pero akong ginawa ko, pinag-iwalay ko. Ayoko kasi mas para para sa akin, kanya-kanya naman tayong idea, depende sa inyo. Pero para sa akin, mas gusto ko ito yung ganito, magkahiwalay yung module nito tsaka module nito. Yan lang. Pinakita ko lang sa inyo mga karebo para magkaroon kayo ng idea. Okay, sa mga nagtatanong, mas maganda kung okay pa naman yung mga mekanismo nyo sa power window nyo, okay pa yung mekanismo nyo, at ang problema nyo lang talaga yung remote, madali lang yan. Order na lang kayo sa online. Kung hindi, tapos pa-wiring nyo lang sa electrician, kung hindi nyo kaya i-wiring. Actually madali lang naman tong i-wiring talaga, basta maayos lang yung make sure lang na maayos ang pagkaka-wiring. Hindi dapat basta wiring lang. Ingat tayo sa pag-wiring kasi pwedeng masunog yung mga wiring, masira yung ECU nyo. So mas maganda kung wala kang alam sa pag-wiring, ay huwag nyo nang i-wiring. Ipagawa nyo lang sa iba. Okay? Para sigurado lang, for safety. Okay? Ako kasi marunong naman ako sa wiring, kaya ako naman gumawa. Ang importante, maayos ang pagkaka-wiring, walang loose connection sa wiring para tumagal yung ini-install natin mga module, lalo na dito sa keyless remote. Okay? Keyless entry. Okay? So yun lang mga karebo, tips lang naman to para magkaroon kayo ng idea sa mga problema ng remote nila sa Toyota Revo. Kasi yung luma kasi ng Toyota Revo, actually mga paps, kaya rin ako nagpalit. Nung binili ko kasi itong Toyota Revo ko, na rin siya, may mga crack na rin yung remote nun, tapos isa lang yun, tapos nagloloko-loko pa, kaya wala akong choice kundi magpalit ng bagong remote. So yun lang mga paps, kung saan naman ipagawa nyo, mahal pa. Yun lang, tips lang mga karebo, sana nakatulong. Share ko lang yung link kapag nakita ko yung link kung saan ko nabili. Okay? Kasi 3 years ago na tagal na. So pero tatry ko rin na makahanap ng seller para sa inyo, para kung gusto nyo bumili ng ganitong remote na keyless entry, o magpalit,
sa Toyota Revo nyo. Ito naman kasing mga ganitong keyless entry na remote, universal to. Pwede to sa lahat ng sasakyan. Pwede to kahit sa mga luma, kahit sa mga bagong sasakyan, pwede yan. Okay, basta marunong lang yung gagawa ang magkakabit. So yun lang mga karebo, maraming salamat at maraming salamat sa panonood nyo. God bless you all sa inyo lahat. Bye bye, peace out.